Alam mo kung ikukumpara ninyo yung mga kapasidad ng mga Duterte vloggers, Duterte aligned vloggers and bloggers, oh, tangina walang sinabi yung mga nasa kabila. Yan sila Haydarian na tsupa ng tsupa. Oh, yung mga prostitutes, walang sinabi yung mga yan. Oh, walang sinabi yung mga yan sa mga talagang Duterte aligned vloggers and bloggers. At eto na nga mga bossing, sa sobrang tindi ng ating mga malulupit na mga birada, sabi ko nga sa inyo, meron dyan gumagamit ng kanilang katanyagan. O gumagamit ng kanilang katanyagan para makapangbastos. At etong putang inang bakla na ito, na si Vice Ganda, ayan, tingnan nyo naman, di ba? Oo, ginamit niya sa kanyang show ang Duterte. Hayop na to. Kupal talaga. Imagine ninyo ha. Si Pangulong Duterte, mga bossing, napakaraming nagawa para sa bayang Pilipinas. Napakaraming mga adik ang na-convert niyan. Napakaraming mga komunista ang napababa niyan. Napakaraming mga kriminal ang naitaboy niyan. Bukod doon, napakaraming nagawa ni Pangulong Duterte sa bayang Pilipinas. Sigurado ako nagagamit ng hindot na ito yung mga kalsadang ginawa ni Pangulong Duterte. Kung sa mga buwis, sigurado ako nakinabang tong hayop na ito. Oo, yung equal opportunity sa hindi naman anti-gay si Duterte. I mean, wala naman siyang ipinasang batas o pinatulog na batas na aabuso sa mga kupal na mga baklang ito. Di ba? As far as I know, si Duterte maayos naman, mabait naman sa mga sa universe ng kabaklaan. O pero kung titingnan mo, si Pangulong Duterte kalaban komunista, kalaban mga adik, kalaban mga kriminal. Nagtataka ako bakit galit si Vice Ganda kay Pangulong Duterte. Bakit? Balita ko adik daw 'yung tatay nito eh. Baka kaya galit na galit itong kupal na ito kay Pangulong Duterte. Baka siguro naman hindi pa panahon ni Duterte adik na tatay mo. O siguro naman hindi pa panahon ni Duterte, baka pinatay na 'yung tatay mo ng mga katransaksyon niya sa droga. O hindi natin alam kung ano nangyari sa tatay mo. Pero iniisip namin kung bakit ka magagalit at bakit ka gigil na gigil kay Pangulong Duterte bukod sa dilawang tae ka. Hindi ba? Isipin natin. Sino lang ba ang galit kay Duterte ngayon? Sa ngayon, tingnan mo ha, sino ang mga bumabanat sa mga Duterte? Ang mga bumabanat sa mga Duterte ngayon yung mga kawatan na congressman, yung mga sindikato na mga senador, yung mga wala na sa posisyon na putang ina palagay ko nalugi mga negosyo nila nung panahon ni Duterte. Di ba yun lang yung galit eh? Bakit ito si Vice galit na galit? O let's say for example, nasara yung network na ABS-CBN. Hindi bang yabang-yabang nyo? Hindi ba ang yabang-yabang ng ang daming violations ng ABS-CBN eh. Napakarami lang violations. Merong union ng mga manggagawa sa ABS-CBN na nagreklamo sa Department of Labor and Employment. Nasa tinagal-tagal nilang nagtrabaho dyan sa istasyon na yan, wala man lang silang mga benepisyo, hindi man lang sila na regular. Oo. Hindi talaga sila na regular sa tagal nila nagtrabaho. So may violations, napakaraming mga violations. O meron pang ni-reveal si Pangulong Duterte na kinuha yung kanyang pera pero hindi nilabas yung kanyang ads. Hindi ba? Satanas yung putangin ng istasyon na yan. Ngayon, ipinasara yung istasyon na yan ni Duterte? Hindi. Hindi, si Marcoleta at saka si Defensor. Kinwestiyon at saka bobo talaga tong putangin na nito eh. Bantakin mo yung istasyon na yan, yung kanilang prangkisa nag-expire. Nag-expire. So pag nag-expire, anong gagawin mo? Mag-a-apply ka ng panibago para ma-renew. Siyempre pag nag-apply ka, kailangan wala kang mga violations. Nung nag-apply sila ng prangkisa, samot-saring mga violations at ultimong mga manggagawa nila na tinanggal nila ng walang abiso, yun yung mga isa sa mga nagreklamo at nagsabi na huwag nyo nang bigyan ng prangkisa yan. Abusado yan.
O di ba? Yun ang nangyari noon. So ang dami-daming mga hearing diyan sa Kongreso at nakita natin kung gaano kapalpak ang istasyon na yan. Therefore, nag-conclude ang Committee on Franchises diyan sa diyan sa Kamara at tinanggalan nga ng prangkisa, okay? Nag-expire. Usually kasi before mag-expire dapat inaasikaso na 'yan. Inaasikaso na before pa mag-expire. Pero ito, nag-expire. Hindi lang ni-renew. Ano ang kaibahan nito sa SMNI? Ang prangkisa ng SMNI, tinanggal po habang aktibo pa. Ito bang ABS-CBN, aktibo ba sila noong tinanggal yung or hindi na sila ni-renew? Magkaiba yung hindi ni-renew sa tinanggal yung prangkisa habang aktibo. Okay? Kung yun lang ang kinagagalit mo, gumagana pa naman yung show ninyo. May mga network naman kayong nalipatan. O kung sinasabi nyo libo-libong mga tao ang naapektuhan, nawalan ng trabaho, buhay pa naman siguro sila hanggang ngayon. Hindi ba? Pagka nawalan ka ng trabaho, ano bang usual na ginagawa mo? Maghahanap ka ng bagong trabaho so dahil lang dun. Galit na galit ka o kung masyado palang importante sa'yo yung kapakanan ng mga nawalan ng trabaho dyan sa ABS-CBN kaya gigil na gigil ka pa rin hanggang ngayon, ang tanong, anong nagawa mo para tulungan sila? Inayudahan mo man lang ba sila sa dami ng mga perang nakamkam mo na? Di ba? Sa dami ng mga perang kinita mo na sa iyong pambabalahura ng ibang tao, natulungan mo man lang ba itong mga sinasabi ninyong kawawa naman itong mga nawalan trabaho, mga ulul? So bakit galit? Itong si Vice Ganda? Ang tanong, nababayaran ka na rin ba nung mga galit kay Duterte na mga politiko? Ginagawa niyong katatawanan yung pagsuko kay Pangulong Duterte sa ibang lahi. So tama ba yun? Nakita niyo ba kung gaanong hindi tinatangkilik ng lahat ng mga Pilipino ang ginawa ni Pangulong Marcos at habang panahon na nakadikit na yan sa kanya tapos ginagawa niyong katatawanan? Utangin na niyo yung sinasabi niyong jet ski na yan. Ang tagal-tagal na niyan. Galawan, dilawan, tai yan. So, ano to? Inuutos ba yan ng dilawan sa'yo? Na gawin mo yan? I mean, sikat ka na. Di ba? Ngayon, tinan ninyo, sikat ka na. Ginamit mo si Pangulong Duterte noong pasikat ka pa lang. Ginest mo siya sa iyong programa, parang lulong na lulong ka sa kanya. Tapos ngayon, ginagamit mo ulit siya para pagkakitaan muli dyan sa iyong putang inang concert na walang kakwenta-kwenta. Dapat talaga hindi tinatangkilik itong mga ganitong concert dahil wala naman tong naidudulot na mabuti sa kapwa kaya dumadami yung mga batang bakla eh. Dahil akala nila pag naging bakla sila, magiging kasing yaman sila nitong putang ina nito eh. Oo, pero wag nyong tatangkilikin yung ganitong mga klase na tao kasi sinasabi nga nila ni Sir Jack Argota, meron dalawang klase ng bakla. Merong guding at saka merong bading. Ito, bading ito. Oo. Masamang ehemplo ito. Ngayon, sasabihin ninyo, kayong mga vloggers, ginagawa nyong katatawanan. Yung mga nasa gobyerno. At least kami, ang ginagawa naming katatawanan at subject ng aming vlog, yung mga kawatan sa pamahalaan, itong putang ina nito, ang ginagawa nitong katatawanan, yung mga ordinaryong Pilipino at yumayaman siya dahil doon. Tapos nagagalit kayo sa amin. Na grabe kami bumatikos. Tingnan nyo naman itong mga to kung gaano bumatikos. So, bumabatikos kami ayon sa klase din ng pangbabatikos sa mga Duterte. Tingnan ninyo. Sobrang petty ng ginagawa nila sa mga Duterte. Ginagamit pa nila sa kanilang mga concert. Para lang maging relevant sila. Para lang mapag-usapan sila. Para lang mag-trending sila. Pero ito lang ang masasabi ko sa iyo, Vice Ganda. Ipanalangin mo walang mangyaring masama kay Pangulong Duterte sa dahig. Dahil sineselebrate mo yung kanyang pagkakakulong sa dahig. Ipanalangin mo. Dahil hindi ka kayang ipagtanggol ng putang inang callboy na asawa mo. Hindi ka kayang ipagtanggol niyan sa galit ng mga Duterte supporters. Tandaan mo yan. Balang araw sisingiling kayo ng mga supporters ng mga Duterte sa mga kahayupang ginagawa niyo sa mga Duterte. Pero okay lang yan, sabi ko nga magaling lang din naman mambatikos itong mga to, but in the end, wala namang mga silbi sa bayan tong mga to.
Wala namang mga silbi sa buhay itong mga buwisit na to. Bakit ka ba triggered na triggered? Ganun talaga kasi matanda na si Pangulong Duterte. Oo, marami naman nagawa sa bayang Pilipinas. Yung nanay ba ng putang ina nito? May nagawa ba mabuti yung nanay nito sa Pilipinas? Kundi inilabas tong kupal na ito, wala naman to silbi sa bayan. Diba? Mantakin mo si Pangulong Duterte, ang daming nagawa para sa bayang Pilipinas, pati sa mga matatanda. Oo, sabi ko nga sa iyo, paano kaya kung paglaruan din namin yung nanay mo? Sabihin namin sa kanya na putang ina, ano bang ginawa mo? Bakit naging bakla tong anak mo? Diba? Babuyan sa babuyan. Okay lang yan. Basta willing kayong basta walang demandaan. Okay lang naman tayo magbabuyan basta walang demandaan. Sabi ko nga sa inyo, si Duterte, tatay yan ng Pilipinas. Yung nanay at saka tatay mo. Utangin na ninyo. Wala kayong mga silbi sa bayan, kaya wag kayo nagmamalaki. Oo, wala kayo sa kalingkingan kahit na ano pang abutin mo sa buhay. Kahit na gaano ka pa kayaman, Vice Ganda, tandaan mo, hindi ka magkakaroon ng puday. Kahit anong dasal mo sa satanas na ginudiyos mo. Oo, wala ka ng pag-asa. Hindi ka magkakaroon ng matres, hindi ka magkakaroon ng puwe ng puday. Oo, sa backdoor lang ang pasok ng kargada ng boyfriend mo. At sigurado ako paghugot niyan tai-tai pa. Oh, paghugot niyan tai-tai pa. Sa bagay, ito namang tao na to, sa ngayon lang may nagmamahal dito dahil malakas pa Dahil may meron pang kasikatan Pero walang pumupunta sa tugatog ng hindi bumabalik sa pinanggalingan. Tandaan ninyo, kapag wala nang kumukuha na endorser dito, wala nang kumukuha na na mga channel dito, tandaan nyo sa klase ng lifestyle nila, babagsak din yung mga yan. At pagbagsak niyan, kita mo, walang kasama yan. Pagbagsak niyan, mag-isa yan. Sa dami ng iniinom na gamot niyan para magmukha siyang babae, sigurado ako, putang ina niyan, ang bawi ng siyensya sa katawan niyan, kita mo, lulukutin niyang tao na yan ng side effects ng lahat ng mga gamot na pinaglalalaklak niyan. And by then, tayo naman yung tatawa. By then, tayo naman yung tatawa sa kanya. Yung unti-unting pagkalagas ng buhok niya, yung unti-unting pagkabulok ng mga ipin niya dahil balita ko bad breath daw to Oo, at saka yung unti-unting pagkasira ng mga implants niya. Ayan, pagka siningil na sa niyan, walang yaman sa mundo ang kayang isalba ang buhay mo. Kupal ka. Kaya ano na yan, pabayaan nyo na yan. Pabayaan nyo na yan, deserve niya yan. Sa ngayon, masaya ka pa, sa ngayon, mayaman ka pa, pero tandaan mo, lahat ng sumisikat, lumulubog. At pagdating ng paglubog mo, siguraduhin mo na yung jowa mo, kasama mo pa yan, dahil putang ina, maghahanap ng kipay yan. Na hindi mo kailanman kayang ibigay. Itong mga tao na to, walang nagmamahal dito. Walang magmamahal dito. Oo. Walang pwede at kailanman magmamahal sa... Mahal lang to ng mga tao sa ngayon dahil may pera yan at sikat. Pero pagka yan lumubog na, tingnan mo. Putay na mapapanood mo yan sa Jessica Soho. Yung dating binabanatan niya na si Jessica Soho, si Jessica Soho mismo ang mag-documentary ng buhay nito, The Rise and Fall netong kupal na baklang ito. Kung makasita sa Duterte, kala mo may nagawa na siya sa buhay. Tumakbo ka kaya ng barangay chairman. Tingnan natin kung mampaganda mo yung barangay nyo. Kaya ayan, ipagdasal na lang natin ang kanyang kaluluwa. Dahil yung mga ganyan buhay pa, sinusunog na sa impyerno mga yan. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan.
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap